Mga kabayan, what's up sa inyo? Kita ninyo ring si Ted Herbosa na rin mga kabayan. Napakaganda ng paliwanag patungkol dyan sa mga contributor ng PhilHealth mga kabayan. Katulad natin na mga working class mga kabayan, no? Working class pa talaga. Yung mga nagbabayad mga kabayan ng higit pa, no? Doon sa mandate or doon sa kinukuha ng PhilHealth, no? Ay walang karapatan mga kabayan na pinalalabas kasi nito mga kabayan parang walang karapatan na na kumuha ka ng private room, mag-suite room, mga ganon mga kabayan. Parang pinalalabas niya doon na kung gusto mong malibre, doon ka sa charity ward. Alam niyo mga kabayan, hindi pa siguro na-experience nito mga kabayan ng malagay sa charity ward. Hindi man natin sa minamaliit yung kapasidad mga kabayan ng ating mga hospital. Pero yun yung reality mga kabayan. Alam niyo pagka kayo napapunta sa charity ward, lalong-lalo na mga kabayan sa PGH, diyan mga kabayan, dikit-dikit, sarit-sari, samot-sari mga kabayan ng sakit. Merong dyan na dumi, meron nandyan na ihi, merong butas yung tagiliran din ni mga kabayan na dyan na nandyan yung dumi. Sa palagay mo mga kabayan, kung ikaw ang sakit mo lang nabalian ka ng buto, at dahil sa kagustuhan mo lang na malibre mga kabayan, free, no, yung bill sa hospital, doon ka magpapa-admit, ay baka lalong dumami mga kabayan ng iyong sakit, 'di ba? Kaya naman tayo mga kabayan ay nagbabayad, no, ng yung tinatawag na class, no, yung mas malaki mga kabayan ang binabayad mo sa PhilHealth. Para pagka ikaw ay na-hospital mga kabayan, kahit pa paano naman, makakuha ka ng magandang benepisyo. Ang problema kasi mga kabayan, sa sinasabi nito ni Ted Herbosa na to, para ikay malibre, wag ka dun sa wag ka dun sa mga private na room, wag kang kukuha ng mga class na room mga kabayan para malibre. Alam niyo, tangina sayang yung inuhulog natin pagka ganoon kung hindi mo magagamit ng maayos, 'di ba? Ay, grabe mga kabayan. Tapos ito mga nasa PhilHealth mga kabayan, magpaparte-parte, ang budget ay 138 million. Ay lupit ninyo mga putragis kayo talaga. Ay, kita ninyo, palibas na nasabi ni Grace po na hindi nagagastos o hindi ginagastos yung pera sa PhilHealth. Ayun, magpaparte-parte sila, di ba? Kung hindi pa yan nabusisi mga kabayan, walang makakaalam. Isipin niyo yan. Tapos pagka ikay na hospital, kailangan doon ka sa charity ward, no? Na ikay full free mga kabayan ang bill mo sa hospital. Or kung hindi naman mga kabayan, at ikay nagpa-private, malaki yung babayaran mo, or di kaya lalapit ka sa mga congressman, alam mo yon mga kabayan, pag malakas-lakas ka kay Congressman Buaya, ay makakalaki ka ng kuha, 'di ba? Kita mo mga kabayan kung paano tinatarantado ang mga Pilipino. Tanggala sarili mo ng pera, kailangan mo pang magmalimos sa mga putragis na mga yan. Hindi katulad mga kabayan sa ibang bansa, katulad dito pagka kayo nagpa-hospital mga kabayan, talagang masasabi mo na yung insurance o yung sagot ng gobyerno mga kabayan, talagang yun, hindi yung kailangan mo pang lumapit sa mga kilalang tao para makalaki ka ng libre sa babayaran. Sa atin mga kabayan, wala, useless mga kabayan ang inuhulog mo sa PhilHealth. Useless. Kailangan mong doon ka sa sa community ward. Hindi man natin sa minamaliit, pero talagang ang kumbaga pag-asikaso sa iyo sa community ward ay talaga mga kabayan na masasabi nating hintayin ka na lang mamatay mga kabayan. Kita mo, pagka kayo napapunta mga kabayan sa mga public hospital, makikita nyo dyan, dikit-dikit, sa isang room. Yung community ward mga kabayan, siguro 20, 15 nandun, magkakatapat kayo. Kamusta naman pag may bibisita sa'yo mga kabayan? Kamusta pag may bibisita? At pagka ikay kakain mga kabayan, makakakain ka gado sa amoy na yon, sari-sari ang amoy. Ay lalong dadami yung sakit pagka nagkaganon, 'di ba? Hindi naman tayo sa nagmamaarte mga kabayan. Siyempre, yung mga kababayan natin, kaya sila nagbabayad sa PhilHealth para kahit paano mga kabayan, mapaayos-ayos ang treatment at kakaunti yung pabayaran, 'di ba? Lalo na sa mga working class mga kabayan, sa mga naghuhulog na mas malataas ang hinuhulog sa PhilHealth. Kaya mga kabayan, ano ga nangyayari sa ating gobyerno? Ano ga nangyayari sa mga empleyado?
no, ng DOH. Eh, halimbawa pa nito yung process sa ibang bansa na kailangan daw merong pagpunta mo ng hospital mga kabayan, meron doon na taga-gobyerno na magche-check ng yung kakayanan mga kabayan, kung may kakayanan ka magbayad, para sila yung magdedesisyon kung saan ka ilalagay, kung ikaw ba ilalagay sa private ward o doon ka sa community ward mga kabayan. Kainaman, no? Sayang ang binabayad natin sa PhilHealth. Kaya pala limpak-limpak ang pera mga kabayan nasa sa PhilHealth. Tapos kukunin ng gobyerno ang iyong hinuhulog mga kabayan. Kainaman mga kabayan ang pagtatarantado. Alam niyo, maganda sana, napakaganda mga kabayan ng national ID, no? Kung yun mai-implement ng tama. Nandoon na mga kabayan dapat ang insurance, no? Katulad sa ibang bansa mga kabayan, nakaloob na doon ang insurance, yung kung ano pa man mga kabayan, residence mo, lahat na ng mga pwedeng ilagay doon ng gobyerno na mga ID, mga kung ano-ano pa mga kabayan, pwedeng doon na ilagay sa isang ID, no? Katulad dito mga kabayan sa ibang bansa, yung ID mo, residence ID mo, nandun na lahat, no? Insurance, pag binigay mo sa ospital yung national residence ID mo, andyan na yung andyan na yung insurance. Pag tinype yung ID ng yung number ng ID mo mga kabayan, yung residence ID mo, pag tinype yun, lalabas na doon yung insurance mo, yung license mo, lahat na mga kabayan. Kung ano yung tinatrabaho mo, sa atin mga kabayan, pagalingan kasi mga kabayan, kailangan mo muna lumapit kay congressman o kung sino pa mang Judas Iscarioting politiko para mapaganda yung serbisyo mo, para mapaganda yung serbisyo sa'yo ng pag-a-admitan mo. So, kawawa talaga pagka walang pera, kailangan mo magtiis doon sa community ward na pambihira mga kabayan. O siya, sige na, ito si Ted Herbosa, dapat itong pinapalitan na mga kabayan, sala ang pagkakaintindi na rin dyan. Pambihira.